ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga Hentil, gaano pa kaya kapag nagbalik na sila sa Diyos ang buong Israel? Amen? Later on, malalaman po natin kung ano po yung tunay na ibig sabihin ng verse na ito. So first we go to the 12 tribes of Israel. Kung sasabihin mo, sino ba ang Israelita? Sino ba ang Israel? Sino ba si Jacob? Para po sa mga Bible study students, alam na alam po nila yan. Kasi po exam po nila yan na i-partner ang anak sa nanay sa 12 tribes of Israel. Siyempre po, alam natin na nanggaling siya kay Abraham at Sarah, kay Isaac at kay Rebecca at kay Jacob. Si Jacob po ay siya si Israel. Si Jacob po, siya po si Israel. Amen? So, ito pong pangalan na to ay napalitan lamang po nung binago na ni Lord. So, ito po yung 12 tribes of Israel. So, ang ibig sabihin, kapag sinabing Israel, ito po yung mga ethnic Israelites o yung ipinanganak talaga sa seed ni Jacob. Okay po? So, they are the chosen people. Sila ang mga hinirang. Okay? So, ngayon, ano naman ang problema ngayon? Yun na pala. Di sige, okay na. 12 tribes of Israel si Jacob. Pero anong naging problema? Ang naging problema po, ang Israel po ay nag-aantay pa rin ng kanilang Messiah hanggang sa mga panahon na ito. They are waiting for the two Messiahs, a suffering Messiah and a saving Messiah. Hanggang ngayon po, hindi nila nire-recognize na ang Panginoon ay dumating na. Yun ang pagbagsak ng Israel. Naintindihan po natin? Yun ang dahilan kung bakit sila ay may problema ngayon. Kaya po pinagpala tayo dahil po tayo nire-recognize natin na ang Panginoon ay dumating na. Ang sabi nga ng Panginoon in 1 John verse 11, pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sariling kababayan. Hindi po ba ganun naman talaga ang tao? Hindi pinapatronize ang tao sa kanyang lugar. Mas papatronize pa nga po yan sa ibang lugar. Pero kapag kilala, ganun talaga. Kasi nga sinabi na ng Panginoon, no prophet in John 4:44 is accepted in his own country. So, dumating na, namatay na, muli nang nabuhay, hindi pa rin nila alam na yun na ang Panginoon. Yeshua is the Hebrew name of Jesus Christ. Dahil po sa Hebrew ay walang letter J. Kaya po, Yeshua siya sa Hebrew. Jesus Christ po siya kasi meron po tayong J dito. Okay? So, ito po ay nangyari rin sa pagtatakip ng Panginoon sa kanilang mga mata. So, di ba, natatandaan natin na ang nagpapako sa Panginoong Jesus ay ang kanyang mga kapatid, mga kamag-anak, mga kalahi. Amen? Meron po isang magandang kwento na naglalakad ang Panginoong Jesus. Pumunta siya sa isang balon at meron siyang nakasalamuhang isang Samaritan woman. Ang sabi po ng babae doon nag-prophesy ang Panginoon na sa kanya, na sabi niya, kung pwede ba akong uminom, pwede ba akong painumin ang sabi ng Panginoong Jesus. Ang sabi ng babae, wala ka naman daladalang lalagyanan, hindi kita mapainom. Ang sabi ng Panginoon, kung kilala mo lamang ako, hihingi ka sa akin ng tubig. Ang sabi ng babae, paano ko hihingi, wala kang lalagyanan? So, hindi kasi nag-iintindi ng babae. Ito na po yung sabi ng babae, teka, Hudyo ka, bakit mo ako kinakausap na isang Samaritano? Ang mga Samaritans po kasi noon ay marumi para sa mga Hudyo. Hindi po nakikipag-associate ang mga Hudyo sa mga Samaritano. So, sabi ng Panginoon nun, kung alam mo lang na living water ang ina-offer ko. Sinabi ng Panginoon sa Samaritano, hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Ngayon, kung nagmumula pala sa Hudyo ang kaligtasan, bakit hindi sila kumikilala sa Panginoon? Nakakalito po, hindi po ba? Hindi nga sila kumikilala. Paano sila makakakilala sa Panginoon?
ito po ay isang magandang plano ng Panginoon. Kagaya nga po ng sinabi ni Paul, ito po si Paul po ang apostle to the Gentiles. Si Paul po ang apostoles para sa ating mga Hentil. Si Paul po ay isang Jew na matalino, magaling sa Biblia, pero po siya ay galit din sa Panginoong Hesus. Kinailangan pa po siyang bulagin ng Panginoong Hesus bago po magbago ang kanyang pananaw tungkol sa pagsunod sa Panginoong Hesus. After po nung nilagyan siya ng Panginoon ng scale for 3 days, tinanggal ng Panginoon, at after that po, isa po siya sa naging matinding proponent ng Panginoong Hesus sa pagpapalaganap ng Christianity. Tingnan natin po ang sabi po sa mga Gawa 13, nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagtipon upang makinig sa salita ng Panginoon. Inggit na inggit naman ang mga Hudyo nang makita nilang napakaraming tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. So kapag po may naiinggit, talaga pong nagsasalungat. Amen? Yan po ang unang gagawin ng mga naiinggit. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna sana dapat ipapahayag ang salita ng Diyos. Ngunit dahil itinakwil ninyo ito, hinahatulan ninyo ang inyong sarili na kayo'y hindi na karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya sa mga Hentil na lang kami pupunta. Tayo po yan. Ganito ang inuutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kitang liwanag sa mga Hentil upang pagdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Ito po ay nakaabot na nga po sa dulo ng daigdig. Nang marinig ng mga Hentil ang mga salitang iyon, sila'y nagalak at nagpuri sa salitang ng Panginoon at sumampalataya ang lahat ng hinirang para sa buhay na walang hanggan. Pwede po natin palakpakan ng ating Panginoon Diyos. So, nung pumunta sila Pablo sa mga Hentil, dahil ayaw kumilala ng Hudyo, ang mga Hentil po ay nagalak at sumamba at sumampalataya. Amen? So, ayaw kumilala ng mga Hudyo. Ininggit naman ng Panginoon ng mga Hudyo para sila ay makakilala. This is a provocation to jealousy. Alam mo po yung inggitin mo para manumbalik. Inggitin mo para makijoin na ulit sa inyo. Inggitin mo para ma-appreciate niya kung ano ang meron siya dapat. Amen? So, ginagawa ko ito upang inggitin ang aking mga kababayang Hudyo nang sa gayon ay maligtas kahit ilan lamang sa kanila. So, meron din po palang purpose ang Panginoon na pag-iinggit. No? Kasi sasabihin mo, masama yan. Oo, inggitin. Dapat humble ka, di ba? Pero, pwede talaga lang gamitin ng Panginoon. No? So, ano ang ginawa ng Panginoon? Paano ba nila ininggit ang mga Hudyo? Sino nga ang mga Hentil? Taas ang kamay ng mga Hentil. Kunti lang, marami palang Hudyo dito. Taas ang kamay ng mga Hentil. Lahat tayo ay Hentil. Lahat tayo ay Gentiles. O, taas ulit ang kamay ng Hentil. May Israelita pa rin talaga. Ngayon, ang ginawa ng Panginoon ay tayo ay idinugtong. Sabihin mo nga, idinugtong. Idinugtong. Paano ba magdugtong? Sabi nga ng mga anak ko, lahat ng mga sira, kahit plato, scotch tape lang daw ang katapat niyan, kaya ng scotch tape. Kayang idugtong ng scotch tape yan. Amen? So tayo ay idinugtong. Alam niyo po, sa agriculture, meron po talagang process ng pagdudugtong. Sino po dito ang marunong mag-graft? Si Pastor, si Ma'am Lynn, kita-kita sa edad, ano? Marunong mag-graft, naturuan ng nanay at tatay. So, ano po bang masasabi mo, Ma'am Lynn, sa pag-graft? Paano? May subject of agriculture kasi dati. Okay. O mga kids, may agriculture daw dati. Ngayon kasi, ang subject ngayon kasi, Taylor Swift na, di ba? Napalitan ng Taylor Swift yung agriculture. Sino ba, di ba? Totoo may Taylor Swift eh. So ganito po para sa mga kabataan hindi nakakaalam. Alam ba ninyo, kids, kung paano? Hindi. Okay. O, ito makikita niyo ang natutunan ni Ma'am Lynn at saka ni Brother Rene.
Yan. Ibang halaman yan, ha? Ibang halaman. So, ito. Paki-play mo adjust yung isa, please. So, ibang halaman, idinugtong siya, no? Naintindihan na kung paano magdugtong ng halaman, mag-graph. Ayan. So, ibang sanga, idinugtong. Okay? Naintindihan na. Sino ang mga hindi? Israelita pa rin yung iba. Ayaw niyo pa rin, ha? Sige. Okay, ulit. So, ang sabi po sa Roma chapter 11, verse 16 to 17, kung banal ang unang tinapay mula sa masa ng harina, gayon din ang buong masa. At kung ang ugat ng punong kahoy ay banal, gayon din sa mga sanga nito. Kung pinutol ang ilang sanga ng punong olibo, at ikaw na sanga ng olibong ligaw, ang idinugtong sa puno upang makabahagi sa buhay na nanggagaling sa ugat ng punong ito. Imagine, banal ang ugat. Ang ugat ay ang Panginoong Jesus. Pinutol ang mga sanga na ayaw sumunod sa Panginoon at ipinalit ang bagong sanga o ligaw na sanga para ikaw ay makaranas rin ng pagpapala ng kakalaan para sa mga Israelita. Can you imagine the blessing that God gave you? Naiintindihan mo ba kung gaano kasarap maging anak ng Diyos? Ang sabi po, hindi po ba? Kung pinutol ang ilang na sanga o ang mga Israelita at ikaw na sanga na olibong ligaw, hentil, ay itinugtong sa puno upang makabahagi sa buhay na nanggagaling sa ugat. Ito po yung sustansya at nutrisyon ng ugat na umaakyat papunta sa sanga. Ito po yung mga blessings at pagpapala na pwedeng dumaloy sa iyo kahit hindi ka original na sanga ng puno. Napakabuti ng Panginoon, amen? Sino po dito yung gustong magpadugtong sa family ng Panginoon? Amen. Sino mga hindi? Israelita pala nila. Okay. Patuloy tayo. Baka mamaya lahat na. So, ang sabi ng Panginoon sa Romans 8:15, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, whom we cry, Abba, Father. Ampun ka. Inampun ka ng Panginoong Yesus patungo sa kanyang pamilya. Nangyari ito sa pagtanggap mo sa Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pinagtibay ng banal na espiritong nakikita sa buhay mo. Ampun tayo ng Panginoon. Amen? Kapag sinabi mong ampun sa Panginoon, iba yun. Kapag ampun ng Panginoon, ang lahat ng legal rights ng tunay na anak, rights mo rin. Amen? Kapag ampun ka ng Panginoon kung paano niya mahalin ang tunay niya mga anak, yung mga hinirang niya, ganun ka rin niya kamahal. Amen? So ano mang tinatamasa ng mga dating sanga, tatamasahin mo rin once na naidugtong ka na. Amen? Lahat ng mga pangako kay Jacob o kay Israel, mararanasan mo rin. Pag-iingat, pagpapala, pagpapasagana, lahat yan. Kalakip ng pangako ng Panginoong Jesus. So, wow! Parang ang dali naman pala, no? Ang dali naman pala. Dati akong makasalanan, dati akong gumagawa ng mga hindi ka nais-nais. Dumugtong lang pala ako, okay na eh. Makadugtong lang pala, no? So, ganoon po ba talaga kadali kapag sinabi natin? Pero isipin mo ha, ang sabi mo sa Jeremiah chapter 17, mapalad ang nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain na umaasa sa Kanya. Katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito kahit umulan. Kahit hindi umulan ay wala itong aalalahanin.
patuloy pa rin itong mamumunga. Amen. Kung tayo po ay nakadugtong sa Panginoon, hindi po tayo natatakot sa mga sitwasyon. Dahil ang Diyos na pinagmumulan ng biyaya natin ay walang kinikilalang panahon at kondisyon. Amen. Ano man ang katayuan mo ngayon, ano man ang nararanasan mo ngayon, hindi yan mahirap abutin para sa Panginoon. Basta ikaw ay nakadugtong. Basta ikaw ay nakadugtong. For as long as you're connected to Him. Ang sabi po in Philippians chapter 4 verse 19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Jesucristo. Mga kapatid, totoo pong mayaman ang Panginoon. Totoo pong hindi nauubos ang kanyang ekonomiya. Totoo pong tapat siya sa kanyang mga pangako. Pero ganun nga lang po ba kadali? Kukonekta ka lang and you're done. Parang iwanan mo lang yung cellphone mo, naka-charge, tapos na ang obligasyon. Ganun po ba? Siyempre hindi. It is not that easy. Because God gave us free will and He wants accountability sa ating mga anak niya. Lagi ang Panginoon, lagi ganito, pansinin po ninyo ang Panginoon ha. Pagpapalain kita kung ililigtas kita kung bibiyayaan kita kung hindi po pwedeng puro blessing, puro pagpapala, puro magligtas. May accountability kung susunod po tayo sa kanyang utos. Ang sabi po in John 15:5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So, bakit magbubunga ng sagana ang isang tao? Dahil siya ay nakadugtong sa Panginoon. Hindi ka maaaring mamunga kung hindi ka nakadugtong sa Panginoon. Pag nakakita ka ba ng sanga dyan na nasa semento o nasa lupa, yan ba ay tutubo o mamumunga ng mag-isa? Hindi. Ano ang mangyayari sa kanya? Siya ay mamamatay. Siya ay mabubulog. Amen? So, kailangan po tayo ay nakakonekta. Ang sabi nga po dito, no, ang nananatili sa akin at ako sa kanya. So, hindi po pwedeng pupunta ka kay Lord, ma-e-enjoy mo yung blessing. Kapag gusto mo nang i-enjoy yung sarili mo, aalis ka muna sandali kasi kailangan itong ma-enjoy itong bagay na to. Amen? Hindi po pwede na Sunday, okay ka kay Lord. Monday to Saturday, hindi ka kay Lord. Kailangan tayo ay nananatili. So, paano ba manatili? Magsisimba lang ba tayo? Nananatili na tayo? Amen? Ang pananatili po is having a deep, intimate, personal, enduring relationship with the Lord. Ito po ay nakikita hindi lamang linggo, kung hindi po buong araw ng linggo, buong isang linggo, buong buhay mo, nakikita yan kung paano ka makipag-usap, kung paano ka tumanggap ng mga problema, mag-react, kung paano ka mag-decide, kung paano ka makipag-relate sa iba, kung paano ka magpayo, kung paano mo payuhan ang kaibigan mo o mahal mo sa buhay, makikita dyan kung ikaw ay nananatili. Dahil kung hindi ka nakakonect kay Lord, kung ano-ano lang ang lalabas sa bibig mo, kung ano-ano lang ang masasabi mo, hindi nakagagaling ang mga lumalabas sa bibig mo. Bakit? Hindi ka naman sa Panginoon nakakonect eh. So this afternoon, let us ask ourselves, are we really connected to the Lord? Ang sabi nga po, in John 15:6, ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoon ng sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. There is a danger kapag po tayo ay hindi nakakonekta o nakadugtong sa Panginoon. Sabihin mo, ay busy lang, hindi, titiisin ko na lang. No! Ang ending po nito is second death again. Yun pong pangalawang kamatayan. So, Christianity is not a bed of roses. Okay, kikilala ako. Sige, mananatili ako. O
okay na ha, wala na tayong problema. Hayahay na ba ang buhay ng Kristiyano once na nakakilala at nanatili? Hayahay na ba? Hindi pa rin. Bakit? Dahil merong pruning. Tatanungin ko ulit si Pastor tsaka si Ma'am Lynn, ano ang pruning? Yan na. Come on, Sister Sonia, ano ang pruning? Pagputol sa halaman para gumanon. Okay. Pagputol sa halaman para gumanon. Pruning refers to the trimming and cutting of plants to rid them of any injured, dead, infected roots and wood. In some cases, pruning is also used as a preventive measure to make space for any new seedling or growth. Kahapon, nakita ko si Pastor Rene, tinataga po niya yung puno ng langka namin. Tinataga niya. Taga siya. May galit ba itong tao na ito? Bakit tinataga yung puno ng langka? Pero actually po, ang ginagawa po niya is sinusugatan po yung puno para po yun ang pagiging potential na paglalabasan ng mga bagong prutas ng langka. Amen? So, hindi tayo ligtas sa mga pagpapalo, pagtatama, pagkukorek at mga problema kung tayo ay nasa Panginoon na. Amen? Ang sabi po in John 15:2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga ng lalong sagana. So wala kang pupuntahan. Kung merong patay sa buhay mo, tatanggalin ng Panginoon. At para naman ikaw ay lalong magbunga, lilinisin ka niya, at puputulan pa. Sabi nga, puputulin pa. Sandali, hindi naman tubulok ha. Bakit kailangan natin putulin? Para mas lalong magbunga. Amen? So, nakakita ka na po ba ng, ganito ang anak ng Diyos, nakakita ka na po ba ng sanga na kapag puputulin po ng farmer, sabi ng sanga, kaputulin ng farmer, sabi ng sanga, nakakita ka na ba? Sabi ito, ito na ito, putulin ko ha. Gumagano yung sanga. Walang ganong sanga, tama? Pero maraming ganong Kristiyano. Nakadugtong sa Panginoon. Gumagawa ng pruning ang Panginoon. Iwas na iwas. Pride. Sandali, akin ito, tanggalin ito. Galit mo. Hayaan mo sa tatawin. Hayaan mo magalit sa Kanya. Ayaw natin ipatanggal sa Diyos yung mga bagay na bulok at pumapatay sa atin. May naisip ba kayo na pagkakataon na gumanong kayo kay Lord nung pinuputulan kayo? Taas ang kamay ng mga hindi. Konti na lang. Okay. Okay. Inaalis niya ang bawat sanang hindi nagbubunga at anuman at kanya namang pinuputulan at ililinis ang bawat sanang nagbubunga upang lalong maging masagana. Kapatid, ang hindi pagpapatawad, ang galit, ang sama ng loob, ang mga bagay na dala-dala natin, insecurity, jealous, ang mga bagay na lumalamon sa puso at isip natin, fornication, adultery, addiction, lahat yan ay nagbubunga ng pagkabulok. Pinuputol yan ng Panginoon. Kung nakadugtong ka. Kasi may pakialam siya eh. Sanga ka niya. Ngayon, kung ayaw mong magpa-trim o magpa-prune o magpaputol, meron din tayong free will. Pwede tayong humiwalay sa Panginoon and do whatever we like. Hindi po namimilit ang Panginoon. Hindi po siya magmamakaawa sa atin na please, kilalanin mo ako, please, sumamba ka. Ginawa niya na lahat ng magagawa niya to give us salvation. Ibinigay niya na lahat, hindi siya nagtira para sa atin. Ginawa niya na yun willingly para sa iyo at para sa akin. Now, if He's gonna force you, magsimba ka anak, magpihis ka anak, mag-aral ka anak. Hindi po gano'n ang Panginoon. Ibubulong lang niya ng maliit na boses niya na, anak, magpatawad ka. Anak, magpakumbaba ka. Anak, huwag kang magtanim ng galit. Pero pag hindi tayo sumunod, pwede po tayo tumiwalag.
tayo mismo ay matatanggal ulit. Kagaya nga po ng sa aking mga anak na po, alam naman po ninyo yung aming mga anak ay ano pa lang, 12, 11, 8 at 4. Pero po yan, kapag po hindi sumusunod sa amin, sa akin lalo, masungit ako pinapalayas ko yan. Kung hindi ka susunod sa patakaran, gulungas ka. Kunin mo yung bag mo, sige, tingnan mo kung kaya mabuhay. Matatakot sila kasi bilang pala, pero totoo, minsan po sisiking ito, inaantay yung sasample lang ko talaga yan Kasi kapag aralin mo ng math, sabihin mo lang, magawa tayo ng math, tumutulo na luha yan. Sabi po lang gagawa ng assignment, tumutulo ng luha. May tanong mali si Mati, sorry Mati, hindi ka naman kasali sa papalayasin. Tumayo si Mati. Okay? Pero meron po tayong caution sa Panginoon. Ang sabi, huwag kang magmamalaki sa mga sangang pinutol. So, hindi tayo pwedeng magmalaki. Alalahanin mo, hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat at ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo. Sabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y maitugtog. Proud ka ngayon kasi hentil ka Pinutol ang Israelita para makapunta ka sa puno, diba? Sasabihin mo na, so totoo yan. Pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit ikaw naman ay mananatili sa puno dahil sa iyong pananampalataya. Kaya huwag kang magmalaki. Sa halip ay matakot ka. Sapagkat kung ang mga tunay na sanga ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, ikaw pa kaya ang panghinayangan niya. Amen? Ang Panginoon po ay may batas. Hindi po tayo pwedeng magmalaki sa Panginoon. The more na nalalaman natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, the more na nalalaman natin na tayo po ay hindi karapat-dapat, all the more na dapat tayong nagiging humble. Amen? Mas lalo tayong dapat nagiging lowly. O hindi po yung ganito ligtas ako, kadugtong ako sa sama, kayo hindi. Matatapon kayo sa impyerno. Meron akong alam na kwento. Ang sabi niya sa kanyang mga magulang, sabi niya sa mga magulang, kaya kayo ganyan kasi wala kayo sa Panginoon. Hindi niyo sa kilala. Di syempre ang mga magulang nagalit. Kasi syempre sabihan mo naman ng magulang mo nun, So kailangan mag-ingat tayo. Unbeliever ka kasi, iba ang Diyos mo, iba ang Diyos ko. Hindi po pwedeng ganon. Kailangan with all love and humility. Hindi natin pwedeng ipagmalaki na tayo ay naidugtong sa puno ng olibo. Kasi tayo ay po pwede rin putulin anytime. Okay? It is because through the blood of Jesus. Ang sabi po in Ephesians chapter 2 verse 11 to 13, kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo'y pinanganak ng mga hentil, hindi tuli, at ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag ng mga tuli dahil sa ginawa sa kanilang katawan. Noong panahon iyon, hiniwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, Jesus, kayo'y dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon Jesus. So, tayo po ay naging malapit sa Panginoon, naging ampon sa kanyang pamilya dahil lamang sa dugo ng Panginoon Jesus. So, wala na po ngayong hentil o Hudyo kasi iisa na tayo sa Panginoon. Although, iba pa din ang ethnic Israelites, iba pa rin po, hindi tayo pwedeng tawagin Israelites. We belong to the family of God. We are Gentiles but adopted to the family of God. So, sino po ang mga hentil? Konti na lang Israelita. Alam niyo po ang Israelita, matitigas talaga ulo niya. Matitigas talaga. Kanina pa, ang dami ko ng tanong, hanggang ngayon may Israelita pa rin. Actually po, ang simbolo po ng plant ng mga puno na ito sa Israel, nakakatuwa, napakatalino ng Panginoon. Kapag po sinabi ng olive tree, it is a symbol of religious privileges. Kapag sinabi
niyang vine o ubas. Ito po ay simbolo ng spiritual na privileges. At kapag sinabi niyang fig tree, ito po ay simbolo ng national privileges. So, di ba, tapos na tayo sa olivo? Nakita na natin ang vine, ang ubas, tama? Ngayon po, dadako tayo sa fig tree. Amen? Kaya nga po talagang ang Israel is sentro talaga ng creation. Sentro. Dito nababatay ang lahat. Gayon din po ang pagbabalik ng Panginoon. Pansinin po natin, in Matthew 24:30-35, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Ang puno ng igos ay ang fig tree. Kapag ang mga sanga nito ay umuusbo at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Kasi po may season po ito eh. Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na siyang dumating. Halos narito na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng mga ito bago maubos ang saling lahi. Ito po yung last generation. Mga kapatid, tayo po ang last generation. We are the last generation. Lilipas ang langit at lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Simula po nang nagsimula ang simbahan na to, hindi po, lagi na po ninyong naririnig na malapit nang dumating ang Panginoon. Actually po, sa panahon pa lang ni Paul, sinasabi lang nilang malapit nang bumalik ang Panginoon eh. Kung noong pong panahon na yun, nalalapitan na sila sa pagbalik ng Panginoon, how much more sa panahon natin? Amen. We all have the signs. We all have the signs from the Lord. Ang sabi ng Panginoon, kapag nagsimula ng mangyari ang mga ito, tumayo kayo at tumingala sapagkat malapit na ang pagliligtas ninyo. Pagliligtas nino? Pagliligtas ng mga nakadugtong sa puno. Hindi inililigtas ang mga hindi nakadugtong sa puno. We have to make that clear. Nakakonekta ba tayo sa Panginoon? We can ask ourselves that question. Ito pong video na to ay nangyari noong Friday po yata. First time na gumamit ng intercontinental ballistic missile po ang Russia papuntang Ukraine. Ito po ay tumatakbo 2 to 3 kilometers per hour. Ano po yung takbo ninyo sa karsada? Mga ilang kilometers, bro? 30-60 kilometer per hour. 2 to 3 kilometer per hour. Sa just please. Kaya po siya ganun kabilis. So, ito po ay hindi po yung fast forward, ha? Baka iniisip niyo fast forward yan. Yan po ay mga missiles na pinatama sa Ukraine. So, warning po ito ng Russia sa United States, United Kingdom, NATO, at Ukraine na tigilan na ang paglaban sa Russia. Pero po talagang ang lahat ng ito ay nakatakda na. Bakit? Para ulit sa isang magandang plano ng Panginoon. This is for Jacob's trouble. So, nakita po ninyo, meron pong pamamaraan ng Panginoon para po idugtong yung tayong mga hentil sa Kanya. Pinatigas niya ang puso ng Israelites. Ngayon, na nakadugtong na ang mga hentil, kailangan na po niyang ibalik naman ang mga Israelita. And this is what the Lord will do. Nakakatakot ang araw na yon, ang sabi ni Jeremiah. Wala itong katulad. Ito'y panahon ng paghihirap para kay Jacob. Si Jacob ay si Israel. Sinong Israelita? Wala na ang bait. Ayaw makaranas ng Jacob's trouble, ha? Kanina Israelita ka, ngayon hentil ka na. Okay, so Jacob's trouble, ito ay paghihirap. So ang mundo po ay makakaranas ng matinding paghihirap, but this is not for those who are connected to God.
Praise be to God. Ito po ay magiging pamamaraan ng Panginoon para buksan ang mata ng mga Israelita. Napakaganda po ng kwento. Napakagaling pong magsulat ng Panginoon. Sabi po in Zechariah chapter 12 verse 10, ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin pong mahabagin at mapanalangin. Sa gayon, kapag minagmasdan nila ang kanilang sinaksak, sino ang kanilang sinaksak? Si Jesus. Sinaksak nila ng ano? Ng sibat. Sinaksak nila saan? Sa tagiliran. Marirealize nila na sila ay tatangisan nila ito na parang kaisa-isang anak o panganay dahil marirealize nila nang hinahantay nila ng libu-libong taon, ayun palang tao ipinapatay nila. Ito po ang magiging resulta ng Jacob's trouble. Kapag po nangyari na iyon, kapag po nagising na ang mga Israelita at ang mga ulibong natural ay nalumbalik na sa ugat ng Panginoon, then the end will come. Darating na po talaga ang Panginoon. Ang sabi mo sa Revelation 17:14, this will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them, for He is the Lord of lords and King of kings. And those who are with Him are the called, the chosen, and the faithful. You are the called. Israel is the chosen. Faithful are the tribulation saints. Kapag nangyari na ang lahat ng ito, titipunin tayo ng Panginoon under His umbrella, and we will fight the enemy together. Napakaganda. Bigla kang nakasali sa army ng Panginoon. Bigla kang nakasali sa kanyang hukbo. Dahil ikaw ay nakadugtong. Ikaw ay hentil na nakadugtong. Ang sabi in Ephesians chapter 1 verse 9 to 10, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban. Alam niyo po, ito po ang napakaganda sa hiwaga eh. Ang hiwaga po, hindi nalalaman ng lahat. Pinipili lang po ng Panginoon kung sino ang pinapakitaan niya ng hiwaga. Kaya po tayo ay mapalad at pinagpalad dahil ang hiwaga ito ay hindi lingid sa ating kaalaman. Ibinaunawa sa atin ng Diyos ang kanyang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ng lahat ng nilikha sa langit at lupa at ipapasailalim ang mga ito kay Kristo. Pansinin po ninyo, isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Hindi kay Padre Pio, hindi sa ina ng Panginoong Jesus, hindi sa rosaryo, hindi sa mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Tanging kaninong pangalan lamang? Sa pangalan ni Jesus, ang Panginoong Jesucristo. One day, lahat tayo ay magiging isa sa Panginoon. Ang Zechariah po ay sinulat 520 years bago ipinanganak ang Panginoon. Ang Revelation naman po ay isinulat 95 years pagkatapos ipinanganak ang Panginoon. Pansinin ninyo, 520 plus 95. 344. Ilan? Ilan ulit? 341. 345. Plus, add. 520 plus 95. 615. Ganun. Ba't bumaba? Minus pala yun. Kay RJ, mag-review ka. So 615. Imagine mo 615 years magkahiwalay, pero iisa ang sinasabi. Amen? Ang sabi po sa Zechariah chapter 8 verse 3, babalik ako sa Jerusalem upang muling manirahan doon. Tatawagin ito tapat na lungsod, banal na bundok ni Yahweh na kapangyarihan sa lahat. So babalik ang Panginoon. Ang sabi sa pahayag, which is 615 years apart, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumaba mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal.
siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Hallelujah. Palakpakan po ang Panginoon. Balikan natin ang tanong. Balikan po natin ang main verse natin. Ngayon po, namnamin natin. Kung ang pagtalikod ng Israel ay blessing sa atin, how much more kapag po sila ay kumilala na. Amen? Ito naman ang tanong ko ngayon. Balikan natin yung ating main verse. Ang pagkatisod ba nila ay upang sila'y matuluyan ng mabuwal? Hinding-hindi. Sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hentil, upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. Ngayon, kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa sanlibutan, at kung ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga hentil, gaano pa kaya kapag nagbalik loob sa Diyos ang buong Israel? Palakpakan natin ang Panginoon. So, kung ang biyaya mo nag-uumapaw dahil ikaw yung dinugtong, mas lalo kang mag-expect ng nag-uumapaw na biyaya pag nakakilala ng Israel. Amen? Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon in Revelation 21, 9-10, then one of the 7 angels who had the 7 bowls filled with the 7 last plagues came to me and talked with me, saying, Come, I will show you the bride, the Lamb's wife. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me the great city, the holy Jerusalem, descending out from heaven. Mga kapatid, kapag po kumilala na ang mga Israelita sa Panginoong Jesus, ipapakilala na rin po ang Bride of Christ. Amen? Kapag po kumilala na ang mga Israelita, ang glory ng Panginoon ay ibabahagi niya sa kanyang mga hinirang, sa mga hentil na pinili, kumilala at manatili sa presensya ng Panginoon. Mga kapatid, napakaganda ng plano ng Panginoon. Kaya hindi ka po pwedeng maging talunan sa buhay. Hindi ka po pwedeng maging dry, maging mahina, maging bulok, maging tuyo, walang silbi, o walang kakayanan. Hindi pwede kung nakadugtong ka sa Panginoon. Now, bakit nangyayari yung mga bagay na hindi ka nais-nais sa buhay natin? Tanungin natin ang ating sarili. Talaga ba tayong nakadugtong sa Panginoon? O umaalis rin tayo kasi ayaw natin ng pagmangaral, pagtatama, ayaw natin ng mga bagay na masakit, o ayaw nating bitawan yung mga bagay na sobrang halaga sa atin. Hindi tayo ginawa ng Panginoon para mabuhay na talunan. Ginawa niya tayo para mabuhay na mga mananagumpay. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Kapatid, palakpakan mo ang Panginoon Diyos na buhay. Tumayo ka at gamitin mo ang buong kalakasan mo para purihin ang makapangyarihang Diyos. Alam natin na walang perpekto sa mundo at lahat tayong nakadugtong sa Panginoon ay dumaranas ng pruning, pagputol o mga bagay na masakit sa atin para rin sa ating kapakanan. Hinding-hindi tayo mababayaan ng Diyos na makapangyarihan kung tayo ay nakadugtong sa Panginoong Jesus. Looking back, naging relasyon lang ba talaga natin ang Panginoon? O relasyon ito na tatagal hanggang sa huling panahon?